Magandang araw mga bata! So ngayon, ang pamagat ng kwentong babasahin natin ay Mahigante sa Aming Bahay. Kwento ni Randy Garlitos, guhit naman ni Ferdinand Guevara at inilathala ng Adarna House. So tara, simulan na nating basahin. Darating na ang higante sa ating bahay, di mapakaling sabi ni nanay habang sa pintuan naghihintay. Pati ang mga kapatid kong sina Ate Linggit at Kuya Utoy ay puno ng ngiti at masaya ang mga mukha. Samantalang ako, nilalamig ang kamay at namumutla sa kaba. Bakit kailangan pa kasing dumating ang higante at dito pa tumira? Ang bahay naming maliit na nga ay lalong sisikip pa. Dumating ang higante sa aming bahay ng hapon ding iyon. Dala-dala niya ang malaking niyang bag at maraming kahon. Andito na ako! Ang kanyang bulahaw na parang kaboses ng isang kalabaw. Naku, nariyan na siya, ang sabi ni nanay, kasunod ang mga kapatid kong di na makapaghintay. Pagpasok niya, dinig ko ang kanyang paglakad. Bawat pag-apak ay mabigat at pakalagad. Pagkatapos, ang higante sumalubong sa sopa. Yakap-yakap ang aking ate at kuya habang ako'y nagtatago sa likod bahay, pasilip-silip sa bintana at nagbabantay. Binuksan ng higante ang malalaking kahon na akala ko'y puno ng mga sandata at anyon. Iyon pala, ang laman ay mga pasalubong. Para ito sa magandang silinggit. Hawak ng higante ang manikang may magarang damit at may bahay-bahayang may maliliit na gamit. Para ito kay Utoy na sobrang likot. Sabay labas ng isang malaking robot na naglalakad at nagsasalita pa. At nasaan naman ang aking bunso? Habang nakatingin siya kung saan ako nagtatago, gusto ko sanang kunin ng hawak niyang eroplano. Ikaw, Matmat, di ka ba magpapasalamat? Ang sabi ni nanay sa akin habang itinutulak ako papalapit sa higanteng gusto akong yakapin. Salamat po. Ang tanging nasabi ko dahil sa higpit ng yakap ng higanteng sinlakas ng oso. Pagkatapos, agad akong kumaripas ng takbo papabalik sa nanay ko. Parang nahawakan ng multo itong bunso ko. Sabay tawa ng higanteng parang kumakahol na asong mataba. Ngunit, bakit ba talaga ako natatakot sa kanya? Hindi dahil sa sintangkad siya ng poste ng kuryente o sinlapad ng aming eskaparate. Hindi dahil sa malakas niyang pagtawa o sa kaboses niyang sinlalim ng pag-unga ng baka. Natatakot ako sa kanya dahil ngayon ko lang siya nakita at ngayon ay mas malaki pa kaysa sa retrato niya sa sala. Sabi ni nanay sa akin, galing daw kasi siya sa ibang bansa. Nagtrabaho siya roon ng maraming taon, kaya hindi ko siya gaanong kilala. Pero huwag kang mag-alala, lagi mo na siyang makikita at makakasama dito sa bahay kapag ako'y nasa trabaho at ang mga kapatid mo'y may pasok sa eskwela. Naku, may iwan ako ritong kasama siya. Ano kaya ang mangyayari sa aming dalawa? Hindi kaya ako ay kanyang ibalibag ng buong lakas? O idribol na parang basketball? O ihagis na parang volleyball? O di kaya'y iluto na parang adobo o apritada? O ikulong sa hawlang, puno ng ipis at gagamba? Ganito kasi ang kadalasang ginagawa ng mga higante sa mga libro at comics na paborito kong basahin. Matmat, gising na! Ang bate ng higante sa akin, sabay yukyog sa aking balikat upang ako'y dumilat. Matagal-tagal kitang hindi nakasama.
Kaya mamamasyal tayong dalawa. Payag ka ba? Sumagot ako ng opo kahit mabilis ang tibok ng aking puso. Tinulungan niya ako sa pagligo, pagbibihis at pagsisintas ng sapatos ko. Sa aming paglalakad, maraming tao ang bumabati sa higanteng mabagal na lumalakad sa aking tabi. Aba, paring Lenny, saan kayo pupunta ng bulilit mo? Tanong ni Tito Arturo na may-ari ng malaking tindahang sari-sari. Uy, kamusta ka na Kuya Lenny? Nasaan na ang pasalubong? Kantiyaw ni Tita Meli habang nag-iihaw ng rellenong bangus at barbecue na ititinda mamayang gabi. Nagtataka ako dahil di sila natatakot sa kanya. Abay, kilalang kilala pala itong higante sa aming barangay. Namasyal kami sa parke, sa museong pambata at aquarium na may napakaraming isda at pugita. Pumunta kami sa mall at kumain ng hamburger at pizza. Unti-unting nawawala ang aking kaba sa matangkad kong kasama. Lalo na nangitian niya ako sabay sabing, "Sana'y masaya ka." At nang ako'y mapagod, ako'y kanyang isinakay sa matatag niyang mga balikat habang naglalakad. Masarap pala ang pakiramdam kapag ikaw ay nasa tuktok. Mas lumilinaw ang panonood ko ng mga paputok. At nang sa wakas ako'y inantok at nagsimulang humikab. Isinandal niya ang ulo ko sa tiyan niyang malapad at naramdaman ko sa aking noo ang mainit niyang palad. Marahan niya akong hinaplos hanggang sa ako'y managinip na nakasakay sa eroplano at sa mga ulap na sumisilip. Ngayon alam ko na kung bakit itong sinananay, Ate Linggit at Kuya Utoy ay malapit ang loob sa higanting ito sa aming bahay. Siya ay higante, hindi dahil sa laki ng kanyang katawan o lalim ng kanyang boses kapag nakikipagkwentuhan. Siya ay higante dahil sa tawa niyang dumadagundong sa lakas, sa ngiting lagi niyang ipinapamalas, sa tatag ng mga balikat niyang malapad, at sa haplos na mahinahon niyang palad. At ngayon, habang kami nanonood ng TV, sana'y lagi na lamang sa aking tabi ang higante sa aming bahay. Itong pinakamamahal kong tatay.